Hello everyone sa ating mga kachiripi. Kumusta na po kayo? At muli ito si Madam Chair at samahan niyo po ako sa atin pong video ngayon na DIY po dahil tayo ay nagluto ng itlog at kailangan nating tray. Kaya DIY muna tayo. Let's go! O mga ka-cheers, kailangan natin ng mga boxes kung ang amo natin ay laging online shopping. Maraming box na dumadating sa atin at nagupit lang tayo ng circle at saka square at lagyan natin ng mga aluminum foil. At yan nga po, kapag nagawa na po natin, yan, i-decorate na po natin yung ating mga fruits kung ano man po ang ilalagay natin. Dahil sa ngayon po, ang ating ilalagay po sa ating circle na tray na DIY natin ay fruits. So, nagkat lang po tayo ng 3 apple po yan. Yan ang gusto kong apple kasi malutong po siya pag atin pong kinain. At saka mura kasi 3 for $10 lang po yan, yung apple na yan. Tapos yung singkamas ay dalawa ay $12. Siyempre malalaki po siya. Yan ang ating ginawa and hinahiwa-hiwa na po natin. At tips po natin sa mga fruits natin na yung ini-slice natin na hindi kaagad natin kakainin, ibabad po natin muna sa tubig ng ilang minuto na may asin para hindi po mag-discolored po siya. Mananatili po yung freshness niya. Ganon din po yung kulay niya. Kung nakikita niyo po sa apple, di po ba? Talagang yun ang kanyang kulay. Lalo na po dyan sa singkamas. Nanatili po yung kaputian niya. Ganon. So, kung kayo po ay mag-i-slice po ng mga fruits na nag-iiba ang kulay po pag hindi ka agad natin kinakain, ibabad po natin sa tubig na may asin. At siyempre kapag ginagawa po natin yan, kung hindi po tayo sanay na magguantes or mag-alagay sa kamay na kung ano man para maghugas po tayo ng mabuti, maggamit tayo ng sabon at mag-rinse ang ating mga kamay. At siyempre yung mga ng kuko, lilinisin po natin yun bago po natin humawak sa mga pagkain tulad niyan. Siyempre po, para malinis na malinis at talagang kung mitikuloso tayo pag sa hygiene, kailangang malinis po yan para po baga kahit sa atin namang sarili diba? Kailangang malinis yan para hindi tayo magkasakit, lalo na tayo mga OFW, diba? Kapag tayo nagkasakit, paano na yan? Walang mag-aalaga sa atin. Kaya ingat tayo sa paggawa natin ng mga pagkain. Ayan na nga ang ating nagawa na mga prutas. 3 lang po yan. At saka yung grapes na kulay green, ang tamis-tamis po yan. At yan na ang ating square na box. Ganyan lang ating ginawa nung una. Lang siya, yung box ng mga papel. Tapos nilagyan natin ng aluminum foil para mukhang tray talaga. At yan, inaaris na nga po natin yung okra. Nilaga lang po natin na medyo crunchy pa po yan pag kinagat natin. Mas masarap kasi sa mga gulay medyo crunchy, diba? At saka yung sustansya niya. Kasi pag overcook naman, wala na po yung sustansya, nandun na sa tubig. Kaya konti lang, kailangan crunchy pa po siya. So yan, inaaris na nga po natin para naman po appetizing. Kapag nakita nila parang wow, ang sarap. Parang maiinganyo sila na kumain, diba? Kaya hindi nga lang natin na-picturean o na-video nung naubos na talagang wala naman po talagang natira. So yan, ina-arrange lang po natin yung okra. And isa pa rin pong tips natin sa mga green leafy vegetable o sa mga kulay green na atin pong ini-steam o nilalaga. Kailangan lang siya, yung mga half cook lang po siya, yung pag kinagat natin ay malutong pa. Yun, nandun pa ang sustansya nun. Tapos, po tayo sa isang malinis na lalagyan, maglagay tayo ng malamig na tubig, yung galing sa ref o kaya ay yung tubig tapos lagyan natin ng ice. Bakit natin ginagawa yun? Para mapanatili po natin yung kulay. Kung katulad po niyang okra, nakikita nyo, green na green po siya. Kasi kung hindi natin yan binabad sa tubig na malamig, magdi-discolored po siya. Hindi na magiging green na green ang kulay. Kaya yun po ang isa nating tip sa
sa mga green na gulay. Sa ano naman po, sa talong, kapag nilaga natin o steam natin, kailangan po yung kaunti lang ang tubig, yung tayo naman bilang OFW, bilang nagluluto, tansya natin kung gaano karaming tubig ang magagamit natin hanggang maluto yung o kung parami man po natin, pag alam natin tinusok na natin ng tinidor yung talong at po siya hanggang ilalim, kung may konti pa tubig, alisin po natin. Or maganda po talaga yung konti lang na para pag naluto po siya, yung wala, konting-konti lang ang tubig na matitira sa kaldero. Bakit? Kasi para yung sustansya po, bumabalik po doon sa talong yan. Tapos inaris na rin po natin, kamatis, yan. Ang malalaking kamatis ang ginawa natin. Simple lang po siya, affordable po yung mga gulay na yan kasi mura lang po yan dito. Alam na ng mga OFW yan kung saan sila bibili ng mga gulay. Although I suggest pa rin na sa mga wet market tayo bumili kasi mas mura ng dihama kaysa sa mga groceries tayo bumili. Mura talaga sa mga wet market, sa fresh vegetable and fruits tayo bumili. Ang laki na matitipid natin. So yan, gumawa din nga po pala tayo ng sausawan. Ang ginawa nating sausawan ay siyempre ang suka. Kahit anong suka, pwede ko yung ginagamit yung suka sa bahay. Yung pong gamitin nyo. Tapos toyo. Kung ano din toyo ang ginagamit natin sa bahay. Ganon din. Kalkulahin nyo na lang po kung gaano kadami ang paggagamitan nyo. Walang sukat-sukat po yan. Tapos, sesame oil, yun po ang nagpapabango ng ating sauce na talagang aroma. Ang aroma niya, ang sarap ng amoy. Tapos, meron po tayong yinadyad na luya, ginger, tapos garlic, at tapos onion. Siyempre, nilagay natin ng paminta. Yun din ang isa sa nagpapasarap. Nilagay muna natin sa box para hindi po siya mag-messy kapag dinala po natin. So, bala na silang kumuha ng sausawan kung gusto nila. Diba? Ang okra po ay napakaganda po dahil marami po siyang yung fiber. Matagal po kayong gutumin dyan sa okra. Kaya sa mga nagda-diet, maganda po ang okra. At saka naman po, napakaraming benefit po na mapupunta sa ating katawan ng isang okra. Ito din ay maganda po sa mga mahirap dumi. Excuse me po at sorry po sa mga baka may kumakain. Napakaganda po niya yan sa ating digestive system, yung okra po. Ang laki din ng benefit po niya sa ating katawan. Maging ang talong, akala ko po noon mga ka-cheers, ang talong walang sustansya kasi tubig lang naman. Pero maganda po pala ang talong sa potassium. Parang kaano lang po siya ng saging. Maganda po pala ang talong, may potassium siya. So nag-ano din po tayo ng spring onion, yung green spring onion, yung dahon. Tapos yung kinchay. Ano ba sa English ang kinchay? Hindi ko na maalala. Kanina ko pa iniisip. Basta yun na yun, kinchay. Hindi naman, basta, yun na yun. Alam nyo na yung mga ka-cheers. Kumbaga, inano lang natin, decorate lang natin yan. Kasi pag kinain po natin yan, tapos kasama yung spring onions, yung sauce natin, ay yung vibration, ano pa tawag doon? Vibration ng ating taste. Sorry for my English. Ay napakasarap po. So yan, atin na pong At syempre, dahil nagluto po tayo, gumawa po tayo ng salted egg, duck at chicken, atin pong ipapatikim sa kanila yung atin pong ginawa. Alam niyo po, napakaganda kung marunong tayong magluto ng gumawa ng salted eggs. Bakit? Makukontrol natin yung alat. Kasi bilang nagkakaedad na, aminin o hindi, o kahit hindi ka nagkakaedad, mas maganda kung nagle-less tayo ng sugar. Ganon din po ang salt. Kailangan habang bata pa natin, tinitingnan po natin, sinusubaybayan po natin yung ating mga kinakain kasi pagdating po ng nagkakaedad tayo, doon yun
doon tayo sisingilin ng ating mga ini-intake ng ating katawan. Kaya habang maaga pa, habang bata pa, ingatan kumbaga yung ating kalusugan. Kasi kung ang unang pag-iingat po natin sa ating kalusugan, sa ating katawan, ay yung mga pagkain na ating kinakain. Kailangang maging healthy tayo. Yung hindi naman bawal na kumain ng karne o ng ano, pero pakonti-konti lang at hindi lagi-lagi. Ano tayo sa fruits and vegetable. At saka syempre mag-less tayo ng kanin. Dahil ang kanin ang pinakamaraming sugar. At saka talagang para hindi rin tayo magastos kasi mahal ang bigas. Kaming mga OFW, lalo na dito sa Hong Kong, mostly bibihira ang kumain ng kanin. Kaya tipid. Yan. Kasi kailangan po, at isa pa rin pong tips natin, kahit po healthy ang kinakain natin, bilang OFW kasi, mostly sinasabi natin, busy-busy na ako maghapon, ang dami kong trabaho. Kaya wag na lang ako mag-exercise. Pero iba po ang exercise kasi nang nagagawa. Nare-relax po ang ating katawan, ang ating mga muscle, ang ating mga joint, ang ating isipan. Kasi pag trabaho po, na-stress tayo kasi nagmamadali tayo kasi ang dami pa natin gagawin. Kahit mga 10 minutes, 15 minutes na exercise po natin, mga basic exercise lang po, napakagandang dulot po sa katawan. At isa pa rin pong tips natin, sa halip na magsakay tayo, mag-escalator, mag-elevator, bakit hindi po tayo maglakad? Kasi napakagandang exercise po ang paglalakad. So, sana po ay may napulot kayo ng mga bagay-bagay at mga tips sa ating ginagawang vlog ngayon. At yan, tapos na po tayo at nilagay na po natin yung itlog na ating ipatitikim sa kanila. Kasi may get-together po kami at kumbaga, kainan. Yan. At siyempre, lagyan natin ng plastic kung ating dadalhin pa dun sa place kung saan ang event. Para po malinis, sumakay man tayo o maglakad tayo, hindi madudumihan. Ganyan po ang itsura niya. O, di ba napakaganda? Appetizing. O, di ba mga chiras? O, kain na. Salamat po at sana inyong naibigan. At sana inyo pong naibigan ang ibinahagi natin ng mga boxes na DIY natin at mga tips sa vegetable and fruits natin. At kung inyong naibigan po ang vlog na ito, like, share, comment, at syempre mag-subscribe na rin po. Salamat and ingat ang lahat. Bye-bye po!